Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang araw po sa inyong lahat at meron po tayong talakayin ngayon, no? Saglit lang po ito. Ipinapaalam ko lang na nung nakaraang January 29 kung saan naganap ang debate sa pagitan ni Archie Anides at nitong si Father Darwin Gitgano, isa sa mga pumunta sa naturang event itong si Julito Daig. Si Julito Daig ang host ng Facebook page na Common Sense TV based in fact ministry. Siya yung doon, yung host doon, yung nag-i-stop ng live pag pinasok ko at nagkabunggo-bunggo yung kanilang argumento. Minsan kasi pinasok ko yun talagang nag-aral kami ng Biblia, open yun. Pinag-aralan namin yung tungkol doon sa unang Korinto 10:25 kung saan nagkabunggo-bunggo yung kanilang argumento. At napansin niya, nagkakabunggo-bunggo sila, hindi niya makontrol yung mga kasama niya kasi iba-iba ng kasagutan. So ang ginawa niya, in-stop niya yung live. In-stop. So ang natira doon sa call, ako na lang at saka yung mga kasama niya. Pero yung mga nangyari doon, pa rin, continuous pa rin yun, na-record ko pa rin lahat. Nagkabunggo-bunggo sila sa unang kanilang interpretation sa unang Korinto 10:25 hanggang 30. Ano ba talaga yun? Yung sinasabi na doon, na karne doon, no? Nagkabunggo-bunggo sila, iba-iba paliwanag, iba-iba explanation. So, pinatay niya yung live sa pag-aakala niya na mawawala rin kami yung aming communication, at muli siya nag-restart ng live niya kung saan pinalitaw niya na kahit na anong gawin ko raw, hindi ko raw kakayanin ng kanilang mga argumento. Pero doon sa video na kung saan niya kami iniwan, nagkabunggo-bunggo yung kanilang argumento. Yon. So natin yun, maybe someday. Sa dami kasi ng mga na-record ko, hindi ko na matuntun yung ibang record, pero andyan pa rin yung record niya. Pag nahagip ko po yun, akin yung ipopost yung kung saan nagkabunggo-bunggo sila. So siya ay pumunta sa Bohol sa pagnanais na makadebate si Father D, no? Father Darwin, sa isang tema na patutunayan daw ni Father Darwin, gusto niya siyang nagkontrol, siyang naghamon, siya pa nagkontrol ng tema. Kahit na meron ng rule ang ADM. Ano yung ADM? Yung kanilang Adventist ministry nila, kung saan kapag ang SDA ang hinamon, ng SDA ang pipili ng tema. Yan ang reason. Kaya si Denmar Santiago, siya ang pumipili ng kanyang paksa. Hindi pwede na maghamon sa SDA, tapos ang SDA, tapos tayong naghahamon, tayo pa ang pipili ng paksa. Pero itong si Julito Daig, siya yung naghamon kay Father Darwin, pero siya ang pumili ng paksa. At tinanggap naman ni Father Darwin, no? Ang kanyang paksa na gustong patindigan kay Father Darwin, patutunayan daw ni Father Darwin na ang Catechism of the Catholic Church ay kapantay ng Biblia. Yan. Yun ang kanilang tatalakayin ngayong darating na February. Kaya siya napunta rito. Hindi ko alam kung si Julito Daig ba ay muling magbabalik for the next month, kung saan magaganap ang kanilang talakayan. Kasi sabi ko sa kanya, gusto niya makadebate si Father Darwin, no? Sabi ko naman, punta ka ng Bohol, sabi ni Father D. At na sinabi ko yon, nasa Bohol na siya mismo.
So he is expecting na magkadebate na sila ni Father D, pero wala kasi sa proseso. Kailangan pong idaan sa proseso, at ang proseso is makipag-usap siya with the CFD President Brother Kaloy Abuyabor, Brother Kenneth Kaloy Abuyabor, para iset yung kanilang schedule, yung kanilang rules, and then yung tema na pagdidebatihan at ano yung mga multa kung sakaling mag-violate sa rules. No? Yun ang napag-isipan na gawin. Andito nga si Julito Daig, pumasok lang siya para magtanong kung ano ang proseso ang mangyayari. Eto, pakinggan po natin. Okay, so doon ay pagkutanan, paila sa imong kagalingon. Nagadiin. Mayroong gabi kanatuntanan mga kagsuran. Magpaila-ila dito sa inyo, ha? Relax lang po, kay paila-ila lang. Sa kang Brother Darwin Gitlano po, may gabi ka mo diha, sir? Would you speak sa inyo, ha? Mag-father dun mo, pero kami kay ang pagtuo na to kay base mo po Biblia nag-ingon nga ag-father, that's why nga wala katawan dyan. Pangutanan na bro. Halagi kay Tanzawan. Gutom na kayo, gutom na. Papailala lang ko, sir. Sir, papailala lang ko. Ako tong imong gi-replyan nga anahig puhol, bro. O niya, murag ato ra po upat adlaw dili. Ayaw pag-sensor. Dayon upat adlaw ko dili dayon nagbuhat ko. Brad lang, Brad. 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 Okay. Okay na, sir. Okay. Okay, Brad. Okay. Okay. Kining yung anhig ko dire, mga upat na kadlaw, nagpaabot ko sa communication kay ang-propose, naaman tayo proposal na asking for dialogue. Kung mo lang nagpaila-ila ko, kay gusto na ko nga, kung sa inyong plano, dili ba na ko i-propose o dito sa formal nga area? Sunod lang lang bro, coordinate lang ni Brad Kaloy. Pangutana sa laron. Maura na akong pangutana, kung pagpaila-ila, at least nga ma-appreciate ninyo nga ning ari ko, from Bukidnon ni ko. Maura na. Salamat. Pastor. Salamat. Maura to ako ang pagpakita ninyo today. Actually, pangutana paliw, pangutana. Kaya Wala ko yung pangutana, tingnan na ako sa panahon na na-debate. coordinate lang ni Brad Kaloy. So, buong di ba pasabot nga doon na kay challenge for the debate? Okay. Sabot. Mangutana ko. Okay, mangutana. So, doon na ipagutana si Brad Archie. Okay. At yun po ang nangyari. Hindi gano'n nagbigay ng tanong si Julito Daig dahil ang gusto niya, ilalabas lang niya lahat ng kanyang mga nakatagong tanong sa muli nilang pagkikita for the debate. At sana matuloy yun. Kung sakaling umuwi si Julito Daig sa Bukidnon, sana before yung date makabalik siya. O di kaya, stay muna siya sa Bohol, stay muna siya rito habang nagsasagawa ng paghahanda yung kanilang ganaping debate para hindi na siya aksaya pa ng pamasahe back and forth ang layo ng Bukidnon. Yeah, much better siguro na dito na lang muna si Julito Daig, total 29. 31 na tayo ngayon 31 na tayo. So, tomorrow, February 1 na. So, pasok sa loob ng February yung gaganaping debate sa pagitan ni Julito Daig at ni Father Darwin. Ang tema, patutunayan ni Father Darwin, yun ang request. Ang tema ay request ni ni Julito Daig, ha. Ang tema, patutunayan ni Father Darwin na ang Catechism of the Catholic Church ay kapantay ng Biblia. Negative dyan si Julito Daig. So, hindi siya ganun nagtanong para i-reserve niya sa darating na debate. Yun. So, pagkatapos ni Julito Daig, bigla namang magbigay ng huling hear, itong si Archie Anides. Siguro naghahanap ng paraan para mabawi yung kanyang yung pagkabagsak. So humihiling si Archie Anides ng huling hirit. Pakinggan natin. Okay, so kini ako pumunta na lang kay clarification kung unsa ka tinuod base sa akong intelligence report. Unsa ka tinuod?
Brother Darwin is gano, pare sa Romano Katoliko, nga ang November 1 o November 2, inyong incentives. Tinood ni Dile. O 13-month pay. Tinood Dile. Ayun po, so humirit si Archie Aniedes at sabi niya meron daw siyang intelligence report. Meron siyang intelligence report daw na natanggap na November 1 at November 2, yun daw ang 13th month ng mga pare. Thirteenth month daw, no? At meron daw incentives. Alam na si Archie Aniedes, ang tandang tao marites. Ayun, so yun po ang nangyari, no, na tanong niya. So pakinggan natin kung paano yan sagutin ni Father Darwin. Tinood ba? Dili. Wala ko na. So dili tinood. Dili tinood. So ang income diya sa kalag sa mga patay ato sa Apa ito ba? Okay. Willing mo nag-chismis. Para na sa simbahan. Para na sa simbahan. Para bayad sa kurente, bayad sa mga tao na trabaho dito. Pabili sa. Ay sa lagi tabi kung magtabi ko. Muna atong isuon na sa mga tao nga nagalagad o para sa to diocese. Sakit na din mo kan masakit ang pare mo na ikuhaan na to. Nya napoy gitungkod na to nga sentrum nya atong gikuan pa para sa ato diocese. Dili na para sa pare, para na sa diocese. Manamingon si Bishop tumulak kay diocese. Ang tanan nga maabot sa simbahan para sa diocese. No? Ang tanong ni Archie Aniedes kay Father Darwin, totoo ba daw na yung November 1 and November 2, yun daw ang kanilang 13-month pay? Totoo ba daw na meron daw silang incentives sa mga petsang yan? Ang sabi ni Father Darwin Gitgano, hindi totoo yan, chismis lang yan. Bakit? Yung mga naiipon sa November 1 and November 2, yun ay napupunta sa diocese, sa simbahan. Para saan? Pambayad sa kuryenteng na gamit. Pag may sira sa simbahan, doon gagamitin. Pangsweldo sa mga tao na tatrabaho sa loob ng simbahan. At budget na pagkain sa mga taong pinapakain sa loob ng simbahan. Budget para sa ministry kung meron mang ginagawang ministry. At pagbili ng gamot kung magkasakit yung pare. Kaya lahat ng mga naiipon na pupunta sa diocese. Katunayan, merong isang tao, si Ate Sheila Taghap at saka yung kanyang asawa na si Brad Dudo, nag-donate ng 1 hectare na permanent office, no? Permanent office, Office of Healing and Exorcism. At based naman po doon sa ilalagay sana sa pangalan ni Father Darwin yung pangalan ng lupang idinonate na 1 hectare. Si Father Darwin hindi pumayag. Bakit? Eto ang reason ni Father Darwin. Kailangan ipangalan yun sa Diocese of Tagbilaran. Para kung sakali dumating na yung panahon, hindi naman siya immortal. Dumating yung panahon na tumanda na si Father Darwin at meron namang ibang susunod, yung 1 hectare na permanent office of healing and exorcism magagamit pa rin ng diocese. Kasi kung nakapangalan kay Father Darwin, pagdating ng araw, mag-aagawan yung kanyang mga pamangkin sa kanyang lupa. Tandaan nyo mag-aagawan yung kanyang mga pamangkin sa kanyang lupa. At malamang hindi na ito mapupunta pa sa ministry. Para masiguro na yung lupa na idinonate na 1 hectare ay makafocus lamang sa ministry, idinonate ito sa pangalan ng Diocese of Tagbilaran. Ayun. So yan isang palatandaan na yung sinasabi ng mga natatanggap ng mga pastor gaya ni Archie Aniedes, nagmumula lamang sa chismis. Ngayon, pag yan ay kanilang isiniwalat sa publiko, ano ang tawag dyan? Nagbibintang ng kasinungalingan.
At kapag nagbibintang na ng kasinungalingan, alam nyo na meron niyang kaparusahan. Kaya much better na bago mag-release ng salita, lalo na in public, siguro i-double check mo muna. No, i-double check. Yung ginawa ni Archie Añedes, alam ko, before niya tinanong yun kay Father Darwin, matagal na niyang sinisigaw yun sa publiko. Based sa pagkakilala ko kay Archie Añedes, matagal na yun pinagsisigawan sa publiko na meron daw incentives tuwing November 1 and 2. Okay, so pinahinto si Archie Añedes kasi sa intention sa gabing yon, silang dalawa ang tatanungin. Hindi pwede na siya mismo muling magtatanong para bang bumabawi. Yung debate naubusan ng tanong. Tinanong niya si Father Darwin, sumasang-ayon ka ba na ito ay gawa na kami ng tao? Nang sabi ni Father Darwin, yes, yan ay gawa na kami ng tao. Wala na ko ibang tanong. Napatunayan ba niya na Diyos-Diyusan? Bakit yung kerubin na ginto? Hindi ba gawa rin yun ng kamay ng tao? Gawa rin yun ng kamay ng tao. Bakit? Dahil ba gawa ng kamay ng tao, Diyos-Diyusan na rin ba yun? Sabi niya, hindi, kasi hindi naman sinasamba. Hindi nga issue ang pagsamba eh. So nakita ninyo, teka, relax lang tayo. Baka kasi pag magsumigaw ako rito, mag-object na naman na ako'y sumisigaw. Okay, so yun po ang nangyari. At sa susunod po na episode po natin dito po sa Straight to the Point, ito naman po si si Brother Dave Diaz, a former Muslim debater. Nagtanong kay Archie, kaso nga lang biglang sumingit si Darwin Butlay, inangkin niya. No? Nakisawsaw si Darwin Butlay, at dahil siya nakisawsaw, mas lalo pa siyang nahulog sa kumunod. Abangan nyo yan sa susunod sa paglabas natin dito sa Straight to the Point. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at the notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At please po sa mga subscribers na po, kung meron pong mag-pop up na video ads, di lang tulong sa aming programa at sa aming ministry, pwede wag nyong i-skip yung ads, kasi sa konting tiis nyo na po yan, nakakatulong kayo sa ministry namin dito sa Punto por Punto. Salamat po sa malaking pag-unawa, at mamayang gabi kita-kits po ulit tayo sa another night of Worldwide Catholic Bible Study. Maraming salamat po, and kita-kits sa maya ulit. Bye-bye.